Ayan o. Yan po kalaki yung hinaba. Yan po yung before and after natin mga kabagis. Ang before natin ay yung maigsi, ang after ay yung mahaba. Ayan mga kabagis, yung pagdudugtong. Diba? Ang nasa likod ng kanya ay si Boss Bobet. Meron lang ako dito, meron. Pad wheel extension. Yung kalimitan na sukat nito mga kabagis ay ano lang 2 feet. Ngayon dinagdagan ng ganito kahaba. 80 ang ano? 80 yung haba. 80 haba. Halos 3 feet na, di ba? O 3 feet. Ganon. Dinagdagan na. Kaya bakit yung paggawa free delivery basta kayo magbabayad. Ayan po. Yung isa na to pinipinish na lang. Kagayak na isa yan mga kabagis. Ayan halos tapos na. Makikita nyo yung welding na yan mga kabagis. Yan yung ito yan mula dyan papataas. Yan yung idinugtong. Ayan. Ayan. Katabi pang Robin. Ayan. Masarap gamitin yan. Nung kasing nakaraan nakagamit ako ng ganyan. Natandaan nyo. Sobrang sarap gamitin. Suwabing-suwabe sa makina mga kabagis. Wala ang kahirap-hirap yung makina. Ayan, kung umuulan, kaya dito sila napuntang gumawa. Kanina nando sila sa gawi dun Ngayon nandito sila sa gawi dito. Diba? Matapos na isa na yan. Konting kembot na lang. Konting kembot. Tapos ayan mga kabagis nakita nyo ba yung putol? Ay baliktad pa pala isa. Nakasubsob. Ayun yung naging dugtong mga kabagis. Yung taas Teka baguhin natin para makita natin yung dugtong talaga. Ang taas niya ay 2 feet. Ngayon naging 3 feet na siya. Baka may gusto magpagawa dyan kay Boss Bobet. Basta nearby area lang po gagawin ni Boss Bobet yan. Ayan yan po kalaki yung hinaba. Yan po yung before and after natin mga kabagis. Ang before natin ay yung maigsi, ang after ay yung mahaba. Ganon. Kung tatanungin niyo naman po kung mahirap pang hilahin ng makina, hindi po. Napakaginhawa. Kasi po kapag po mahaba na yung gulong, hindi na nababalaho yung makina nyo, kaya hindi na nakukulapulan ng putik. Kaya napakaginhawa po sa kariton sa makina. Saka sa ginhawa, napakabilis po ipang trabaho gawa ng mahaba. Kung ano kalaki yung madudurog agad halos isang ruler yung nadagdag na yon mga kabagis, kaya suwabe, di ba? Pagkatapos po ng isa papakita namin sa inyo mga kabagis. Basa. Yan, una itatayo muna yung mga pandugtong mga kabagis. Laktaw-laktaw muna sa dulo niyan, saka ikakabit na yung
pinakasingsing para bongga. Nilalaktawan muna niya. Ganun pala diskarte ron. Meron ng mga shop talagang pagawaan dito. Kung marunong naman si Boss Bobet, dito na lang sa kanya. Nasa bahay pa. Ayan, natapos na yung pinaka pad wheel nya. Yung pinaka pad. Ang ikakabit naman mga kabagis ay yung sing-sing. Ayan o. Diba? Hindi ba ako makakuryente pag inalalayan ko? Ayoko, baka ako makakuryente pag inalalayan ko. Takot ako eh. Hindi ko nahawakan siya. Kaya mo na. Basa yung pa ako mga kabagis, kaya ayokong hawakan. Takot ako. Baka ako mag-ground. Kakabit mo ng temporarily. Tapos sukat-sukat, sentro-sentro. Magkakakana na. Titirahin na. Ganon din yun eh. Simple lang yung paggawa mga kabagis, lalo sa marunong gumawa. Simple lang po yan. Ngayon kung nahihirapan kayong gumawa, kontakan nyo lang po ako at paggagawa natin kay Boss Bobet yan. Tulad po nga nasabi ko, napakaginhawa pong gamitin. Kahit gaano kalalim yung putik, wag lang lulubog yung bulante ng makina nyo mga kabagis. Kayang kaya po. Lalo sa mga sa mga disate. Ginhawa po yung mga disate mga kabagis. Yung mga nausong makina ngayon na high speed, yung mga 12 horsepower na makina. Suwabe po dyan. Tulad po yan, 12 horsepower din po ang hihila dyan eh. Ayun po, kung nakita nyo yung isang nakatuwad na yun, ayun. Yun po ang kinalalagyan yan mga kabagis. Diba? Pagkadikit nyan, sentro lang. Tapos gagayahin na to. Kakabit na yung mga pad wheel na to. Yung mga pinaka-pad nya na yan. At saka lalagyan na ng brace. Itong brace na to mga kabagis. Yan, nasa sa inyo kung gusto nyong grinderin. Pero dito sa trabaho ni Boss Bobet, di na kailang grinderin. Parang ginrinder na. Gusto nyo pinturahan, nasa sa inyo rin. Gusto nyo pinturahan. Yan mga kabagis.